Natapos po ang 50 araw. Salamat sa Diyos at nag-file na rin ng kauna-unahang pleading ang mga abogado ni Tatay Digong para siya ay mapagpalaya. Ito po ay isang challenge sa jurisdiction ng hukuman na matagal ko na pong sinasabi na ito talaga ang dapat i-file. Tsaka na yung provisional release kasi kaya ng sinabi ko dati sa inyo, no, ang provisional release, wala po ako nakita na kahit sinong akusado ng core crimes, gaya ng crimes against humanity na ginamit nila kay Tatay Digong na nabigyan ng provisional remedy. Kaya provisional remedy, hindi rin sa Pilipinas yan, sa ibang miyembro ng ICC. Pero mabuti naman, after 50 days, na-file na itong challenge to the jurisdiction na parang motion to dismiss. Ang hinanakit ko lang, bakit naman pinayago matulog sa kulungan ng 50 araw ang ating Tatay Digong bago mag-file ng ganitong lack of jurisdiction? Siyempre, alam nyo na ang dahilan yan. Ang linalaman ng petisyon ay dahil nga po, pangalawang taon na nasimulan ang preliminary investigation ng hukuman at dahil dyan ay lampas na isang taon na dapat nagsimula ng preliminary investigation ng piskalya. Ang rationale po nito, ang Rome Statute po hindi mandatory. Libre mga bansa magdesisyon kung sumapi at libre ng mga bansa na magdesisyon kung sila bibitiw na sa ICC.